napag-usapan natin ang patungkol sa pagkapanalo nitong si Apito laban kay Mai Furuki, kung saan ay napaka-unexpected ng kanya naging evolution. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Nagulat itong si Ramirez sa may nasaksihan nila. Tapos i-measure nila ang existence value nitong si Apito. Ito daw ngayon ay meron ng existence value na 1,737,775. Tandaan natin na hindi naman nag-evolve into a true Demon Lord itong si Apito. At sa mga napapansin natin na nag-evolve into a true Demon Lord ay nagmumultiply ng 10 folds ang kanilang mga value. So kung magiging Demon Lord itong si Apito ay aabot siya ng probably around 12 million to 17 million maximum. Kaya gulat na gulat itong mga nakakita sa kanila. Ang dahilan pala talaga ng evolution nitong si Apito ay ang disappearance nitong si Pelyod. Ang pagkamatay ng female insect general na ito ay nag-require ng panibago na gaganap sa may role niya na Vice King ng Insectar race. At itong si Apito nga ngayon ang gumanap nito. Sa kanya ito na ipasa kasi ngayon itong si Apito na lang ang natitira na female insectar. Originally pinalaki talaga siya para mag-succeed sa may trono at ngayon nga properly niya na nai-exercise ang kanyang power. Dahil dito divinity na rin itong si Apito at naging isa siyang Sinho. Ito daw ang inheritance niya sa divinity nitong si Pelyod. Pero unfortunately, sa ngayon ay hindi pa sapat ang ability na Apito para fully na ma-utilize ito. Kaya talagang napakalaki pa ng room for growth niya. Pero still ay naging napakalaki talaga ng kanyang improvement para sa Watchman nitong si Zishon. Pasensya na nga pala guys kasi sinisipon ako pero sinubukan ko pa rin mag-record. Kaya pasensya na kayo sa may audio. Ngayon napaka-cheerful na lalo nitong si Ramirez kasi 2 beses na sila na nanalo sa may game na ito at ang pinakahihintay niya nga ay ang last na battle which is ang laban nitong si Dino. Kaya nag-proceed na agad sila sa kanilang next game. Ang laban naman na ito sa pagitan nitong sila Gracia at Ranga. Si Gald talaga dapat ang tatapat dito kasi si Gald ang nakatapat nito dati. Pero unfortunately masyadong nabugbog itong si Gald sa main Insectar Queen na si Pelyod. Kaya sa ngayon hindi pa siya nakaka-fully recover. Napakalayo niya pa sa kanyang full recovery pero nakiusap itong si Gald sa mga nandito na kung pwede daw siya ang lumaban kay Gracia. Basically gusto niya lang ng konting pahinga. Tapos sa round nga na ito sasalang na ulit siya. Hindi sumang-ayon dito itong si Benimaru pero naging makulit itong si Gald. Kaya nakumbinsi niya itong si Ramirez na bakit daw hindi nila ito pagbigyan kasi currently meron na naman daw sila na 2 victories. Napakalakas pa rin daw ngayon itong si Gald kaya mahirap daw paniwalaan na drained na ang kanyang energy. Kaya hinayaan na rin nila na makapaglaban ito ulit since nagpo-progress naman ang kanilang goal na ngayon nga i-isolate itong si Vega at ihiwalay sa mga teammates niya. Ang labyrinth ni Ramirez merong motto na do not reject those who come and do not chase those who go. Ito yung napag-usapan kanina nitong sila Dino na hindi nga daw humahabol itong sila Ramirez na mga gustong tumakas dito. Pero syempre hindi naman absolutely true ito. Sa mga adventurers lang kasi nag-a-apply yun. Pero para sa mga kalaban na katulad nga nitong si Vega determinado sila na i-eliminate ito dito once and for all. Kahit daw na merong special manipulation na skill ang isang kalaban nila pwede daw i-prohibit nitong si Ramirez na makatakas ito by simply expanding the hierarchy around the enemy in multiple layers. Pero unfortunately iba na daw ang usapan kapag ang in possession ng kalaban spatial domination. Kasi kapag ang kalaban merong clear target na spatial coordinate outside the labyrinth magiging madali ito para sa kanila na makalabas dito anytime. Sa mga katulad daw nitong si Mai Furuki hindi nila ito kayang maya-isolate. On the other hand itong si Vega ay wala namang spatial domination. Ni wala nga siyang alam patungkol sa spatial manipulation na weaker version nito kasi ang teleportation nagre-require ng matinding computing power ng utak at hindi ito madali na mai-acquire ng mga bonakid na katulad nitong si Vega. Kaya ngayon na isolated na itong si Vega sa mga teammates niya relieved na itong si Ramirez.
Ngayon daw, time naman para mag-move sila sa kanilang next step. Ang balak naman nilang gawin ang pakawalan sa may control ni Feldway itong grupo nitong sila Dino. Kasi alam nila Ramirez na under control lang talaga itong mga ito. At once na nawala nga itong control sa kanila, pwede nila itong maging mga kasama. Kaya pala pumayag itong si Ramirez sa may point scoring system ni Dino kasi inoobserbahan nga nila itong mga ito kapag namamatay at kapag nagre-resurrect sila. Kumbaga, meron sa kanilang currently ongoing na research patungkol sa control ng Angelic Series skill. Sa 1v1 na ito, naging able sila na makapag-gather ng maraming mga information. Nakapag-gather na sila ng information patungkol kina Pico at Mai. Dalawa na ang observation nila. Kaya sa tingin nitong si Ramirez, hindi naman nila kailangan tatalunin rin itong si Gracia. Kaya pwede nilang pagbigyan itong si Galt sa may pakiusap niya. Ngayon, kinausap ni Ranga itong si Galt telephatically na kung gusto daw talaga nitong si Galt na siya ang lumaban sa may battle nga ngayon, pagbibigyan niya daw ito. Pero meron daw siya ditong ibibigay na konting regalo. I-transfer daw nitong si Galt ang mga damage na natamo niya sa kanya para daw bumalik ang energy nitong si Galt. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Sa tingin nyo, sinong mas malakas sa dalawang fighters na ito? Itong si Galt ba o itong si Ranga? I-comment nyo ulit sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.